po. Good morning po sa atin lahat. Can I request everyone to stand in the presence of God? Hallelujah. We praise you, Jesus. God is good. All the time. And all the time. God is good. We would like to welcome everyone and even yung mga live viewers natin sa ating Facebook. So, kung meron kayong mga kaibigan, kamag-anak, kapatiran, kapitbahay na hindi makapunta ngayon, you can chat them, text them, na mag-live sila. Amen? So, just click lang po yung ating Facebook page. Till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way. We are here in this place to give praise to the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Amen. 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 Ngayon, magdideklara tayo. Sabihin mo nga sa mga paa mo, mga paa, mga paa, tatalon tayo, tatalon tayo sa pagpuri sa Panginoon. Sa pagpuri sa Panginoon. Mga kamay, mga kamay, papalakpak tayo, papalakpak tayo upang pasalamatan ng ating Panginoon. Upang pasalamatan ng ating Amen. Panginoon. Amen. Can we sing it again? You are the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except to the Lord, our Jesus. Amen. Amen. Can we sing it again? Sabihin mo sa mga paa mo, sige, tatalon ako. Mga kamay, sige, palakpak mo yan. Amen. Kasi deserve ni Lord yan. Amen. Hallelujah. Live by faith and not by sight. Oh, you, we're living on hope. Sing, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight.
You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Praise you, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let's give it up for our Lord Jesus Christ. Sige, you can do better than that. Hallelujah. Thank you, God. We honor you in this place, Lord. Thank you, God, for this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Come on, church. Clap those hands for Jesus. For this is our happy day. Our God's appointed time to meet the presence of God. Come on. Here we go. The greatest day in history, dead is beat and you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Yes, Lord. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And so happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. See when I stand. When I stand in that place, free and lost, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Come on, church. And so happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. And oh, what a glorious day, what a glorious day that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, What a glorious day. what a glorious day. Shout the name of Jesus. Jesus. And so happy day, Come on, church. happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day,
kanya-maning presensya ng Lord. Amen. Hallelujah. We are here in this place para ma-encounter natin siya. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We want to experience you more, oh God. We want more of you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, you are free to move in this place. You are free to move in our lives, oh God. Song be a prayer. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by you, and my shame is undone. Oh, your presence, Lord. The Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of, yes, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence.
Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you welcome here. This place to fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. We need to overflow in its place. Would you fill our hearts, Lord? Yes, oh God, fill our hearts, Lord, until we overflow. Fill our hearts, Lord, until we overflow, God. Oh, Holy Spirit. Continue to overflow in this place, oh God. Continue to fill our hearts, Lord, as we seek your face, oh God, as we want more of you, as we long for you, oh God, for your presence, Lord. Continue to fill us, oh God, until we overflow, Lord. Until we overflow, God. You will never stop, Lord, until we overflow, Lord God. And fill this place, fill our hearts, Lord. Because we believe, Lord, in your presence there is rest, restoration. There is peace, oh God. There is hope, Lord, in your presence, Lord. So that there's nothing we want more but you alone, oh God, as you lead us in your presence. So Holy Spirit, lead us, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. As we worship you this morning, Lord, we just want more of you. We just want more of you. Come on, church, you can just say to the Lord, yes, oh God, just give us, oh God. Lord, we just want more of you, Lord. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, here we are, Lord. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me
trust without borders, oh God. Take us deeper, Lord, into your presence, oh God. Oh, hallelujah. It is not about how you think. It is not about what you feel, but it is about the Lord who is moving in you right now. Hallelujah. We call upon your name, oh Jesus. Come on, church. Let us sing this song with all our hearts as we desire for more of God, more of His presence, more of His glory, more of His Spirit. Worshiping the Lord. Let Him continue to move in your life right now. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Your presence is heaven. Your presence is heaven. Make me stronger. Hallelujah, Jesus. Father God, be lifted up, be glorified. Holy Spirit, there is nothing we want more, oh God. There is nothing we want more, because all that we want is all of you. All that we desire is all of you. Jesus, fill us. Jesus, renew us. Jesus, change and transform us from within. Hallelujah. Use us mightily, O God, in spreading your word, in discipling the people, in changing this nation, and transforming our world. Jesus, be with us. And thank you for not leaving us nor forsaking us. Hallelujah, Lord God. We love you, we praise you, and we glorify you. This we pray in Jesus' name. And every God's people say, Amen and amen. Amen. Hallelujah, Jesus. We praise your name, oh God. We lift up, oh God.
Amen. God is good. And all the time. Amen. Always, God is good. Praise God. Sino pong excited sa Word of God ngayong umaga? How many of you are excited for the Word of God this morning? Ayan. Mukhang hindi halata. Okay, pwede ba natin palakpakan si Lord? Come on, lahat na excited. Amen. Praise God. It's good to be here. No? As I promised, once a month, nandito po ako. No? And it's good to see you all. Napakaganda na makita ko po kayo ngayon. At hindi na ho tayo magkasya, no? Siguro by next month, gagawa tayo ulit ng isa pang service para naman sa mga iba. No? Para ma-accommodate po natin lahat. Pwede po ba tayong tumayo? Tayo po ay mananalangin bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dinala nyo ang bawat isa sa iyong santuaryo, Panginoon, sa iyong templo dahil meron po kayong gagawin sa aming mga buhay. At ang dalangin ko, Lord, at alam po namin, Panginoon, thank you, Lord God, for allowing us to be here. And I strongly believe, God, that you have a purpose for bringing us here in this place. And I pray, God, that we will not miss the purpose of being here. Holy Spirit, you are most welcome in this place. In Jesus' name, amen and amen and amen. Parang may nagsasalita dito sa pakihinaan tong para lumalabas yung boses ko doon. Sa HDMI. Kahit yung volume lang dito. Ayan, kasi habang nagpe-pray ako kanina, narinig ko yung boses ko dito. Okay. So, sino po dito yung excited na sa word ni Lord? Kasi dapat po parati tayong excited sa word ni Lord. No? God has already prepared a lot of things in our lives. Marami pong hinanda si Lord sa buhay po natin. Lalo na po, ito pong linggo na ito, pero kailangan po maging handa ang ating mga puso, maging handa yung ating mga kaisipan para po tanggapin yung salita ng Panginoon, para po ma-receive po natin yan. Amen. Kaya po sa umaga pong ito, ang message po natin ay sisimula ko sa isang kwento. No? Sino po dito yung nakapag-drive na sa Manila? Ayan, yung mga nakapag-drive na sa Manila or nakapag-drive ka na tapos matraffic. Tapos merong lalapit sa'yo na isang bata, di ba? Tapos kakatok sila, di ba? Kakatok siyang ganyan, mukhang nakakaawa. Tapos sasabihin niya, gaganon siya. Tapos magpalimos. O kaya yung iba naman, yung bata medyo nag-improve naman ng konti. Hindi na lang basta humihingi. Pag grabe yung traffic, no, nandyan yan. Tapos may pang-spray. 'Di ba? Spray niya yung sasakyan mo sa yung glass, 'di ba? I-spray na ganyan, no? May voluntary na car wash, 'di ba? Tapos pupunasan niya nung basahan niyang magaspang, 'di ba? Gaganunin niya yung sasakyan mo, no? Mga gas-gas sitang Tapos pero hindi pa siya hingi, pero pagkatapos na niya, kuya, kahit pangkain lang. Yung mga ganyan. Ewan ko na-experience nila yan. Di ba? Usually sa Manila, tapos kapag na-traffic ka, dito sa Angeles, malamang meron din ganyan. Tapos sa Baguio, meron din ganon. No? Sa tabi ng yung Maharlika, lalo na kapag mahaba yung maraming sasakyan, maraming turista, matraffic. So yun, nandun yun, yung mga namamalimos, pero nag-next level na sila. Hindi na lang sila basta humihingi. No? I-spray muna nila hindi man yung windshield kung saan yung driver seat, di ba? Saan nakaupo yung driver na ganyan, tapos may salamin dito, i-spray nila, tapos kuha sila ng basahan, pupunasan niya ng ganyan. Siyempre, ikaw, na alam mong yung pampunas niya magaspang, bubuksan mo na yung bintana, kaysa masira yung tint mo, o kaya yung glass. Di ba? Bubuksan mo na para lang tumigil, bibigyan mo na kahit magkano. Tama, no? O kaya kasi ang topic natin ngayon is about serving, no?
It's about serving. So yun, bibigyan mo hindi dahil natuwa ka. Bibigyan mo kasi gusto mo na siyang umalis. Kasi baka masira pa niya yung sasakyan mo. May mga ganun po no? Dati hindi yung salamin. Yung ano naman, yung sasakyan talaga, pupunasan niyang gano'n, no? Habang nakapark ka, no? O hindi ka nakapark, yung dahil sa traffic, talagang pupunasan niya na ganyan. No? Todo effort pa yun, talagang gano'n ng gano'n yun, no? Para yung mahabag ka, yung mga gano'n, no? So, yun yung una na gusto kong ikwento sa atin, which is true, nangyayari po yan. Tapos, isa namang, 'di ba, pag kumain po tayo sa restaurant, 'di ba? Pag kumain tayo sa restaurant, merong nagse-serve sa atin, yung waiter, no? Merong isang waiter, no, pagpasok pa lang ng isang customer, talagang na niya, "Hello sir, good afternoon or good evening." 'Di ba? How can I help you? 'Di ba? Ano pong gusto niyong lugar? Yung malamig po ba or katamtaman lang or hindi malamig? 'Di ba? Yung tatanungin ka na niya kung gusto mo bang, yung iba kasi ayaw nila ng malamig. 'Di ba? Yung iba naman gusto nila yung malamig na part ng lugar na nakatutok yung aircon. Yung iba naman yung gusto nila yung katamtaman lang. So may impress ka ngayon, 'di ba? Sasabihin mo, matindi niya. 'Di ba? Kaya naman sinabing 'di ba? Una sasabihin, ilan po kayo? 'Di ba? Tapos ginaid nitong tao na ito, nilagay niya doon sa lugar na gusto nung kumakain. Tapos nandoon lang siya nakatayo. Tapos binigay niya yung menu, no? Tapos sabi nung waiter, sabi niya, patingin, "Sir, kung meron lang po kayong kailangan, nandito lang po ako." Siyempre magtatanong ka kung bago ka sa restaurant na yun, sasabihin mo, "Ano ba yung specialty niyo dito?" 'Di ba? Sir, ito po yung specialty, ito po yung madalas na ino-order sa amin, ito po yung na talagang masarap po yan, sir. Tapos sasabihin nung isa, yung nag-o-order, sabi niya, ito mukhang masarap to ha. Ay nako sir, wag niyong orderin yan, hindi masarap yan. 'Di ba? Yung mga gano'n, kasi alam nila dahil nagtatrabaho sila doon Ito ba sigurado ka masarap? Oh sir, natikman ko na yan. Pero wag yan sir, wag. Maganda lang bigkasin yan pero hindi masarap yan. 'Di ba? Yung mga klaseng gano'n na waiter. Tapos isinerve na. O bago pa i-serve, sabi niya, "Sir, sige po, ano pong gusto niyo? Soup? Ano pong gusto niyo? Tea?" 'Di ba? Para habang nag-aantay po kayo, 'di ba? Or appetizer, mga ganyan. Matindi talaga tong waiter na to 'Di ba? Tapos yung naihanda na niya, naibigay na niya yung order, tapos nandun pa rin siya, sabi niya doon sa "Sir, basta anything na kung anong gusto niyo, nandito lang po ako sa tabi ninyo, no? Para ma-attend ko po kayo, maasikaso ko po kayo." So ganyan, matindi tong waiter na to, no? Matindi tong waiter na to. Tapos yun, no, yung kapag hindi pa nagtataas ng kamay hindi pa nagtataas. 'Di ba kapag sa restaurant, kapag meron kang gusto, kung wala naman silang buzzer, 'di ba? Tataas ka ng kamay. 'Di ba? Pahingin tubig, yung mga ganyan. Meron ba kayong dito? Meron ba kayong toyo dito or meron ba kayong sauce or something, chili sauce, gano'n? Matindi tong waiter na to. Hindi pa nagtataas ng kamay, nandoon na. Napapabilib ngayon itong mga kumakain. Sabi, matindi tong waiter na to, sabi nila, no? Hanggang sa matapos silang kumain na hindi lang sila na-satisfy dun sa pagkain, kundi talagang na-satisfy sila dun sa serbisyo nitong tao na to, nitong waiter na to. So ngayon, kung titingnan natin, kung yung isang bata na nasa kalye, binigyan mo, siguro mga 20 lang yon, di ba? Mga 20 lang katapat nun kasi gusto mo lang siyang umalis Baka itong nag-serve sa'yo, hindi 20 katapat nito. No? Tapos sabihin niya, bago pa kayo matapos, "Sir, sana nabusog po kayo, na-enjoy niyo po dito sa lugar namin, balik po kayo." Di ba? Tapos sasamahan ka pa niya sa parking, "Sige sir, ako nang bahala, sige, atras po kayo." Di ba? Aba, matindi. Hindi lang sa loob ng restaurant, pati sa parking space. Sa palagay mo, sino yung mas maraming, kung ikaw yung tao na involved doon, ikaw yung nasa kotse, tapos may isang bata na nagpapalimos na nag-serve din naman 'Di ba? Nag-serve din naman. Kaya lang, yung pagsa-serve niya, hindi ka naman na-satisfy Binigyan mo lang siya kasi baka masira niya yung salamin mo. Kasi yung basahan niya, magaspang. 'Di ba? Panira na yung salamin mo, malalo kang dago lagastos. Hindi na mo niya ang 20, ba? Ito magadyang makon
Hanggang pang epamyari ito, kanyang-kanya niya, di naman 20. Sige, sir, thank you. Makonore ito eh, di ba? Di ba parang yung Pasko, pag binigyan mo na ng pera, di ba anong kakantahin nila? Di ba? Yung ending na ng song, di ba? Di ba, Jo? Gawa mo ba ito, Jo? Di ba? Pero itong nag-serve na itong isang itong isang waiter na to, from the start hanggang sa pag-alis ng customer, hanggang doon sa parking, hanggang sa nakalabas sila. Kung binigyan mo malamang ng 20, binigyan mo 20 yung bata sa kalye, yung pumunas, yung nag-serve din sa'yo. Sa palagay mo, ka manghinayang, dinan may nga duwandala ni tantao nga ite. Di ba? Hindi ka manghihinayang. Kasi bakit? Baka habang nandun ka, iniisip mo na sasabihin mo na, Jo, dagdagan mo yung biyan mo kayong tao ngayon eh. O kaya, sinerve na katang masalese eh. Di ba? Tapos pag pupunta ka sigurado sa restaurant na yun, hahanapin mo siya. Alay, ba'y kaya? Nano kasi lagyo mo tong? Di ba? Minsan, kung wala naman silang badge na pangalan dito, tatanungin mo talaga. Di ba? O kaya kung merong, form, di ba, na feedback form, di ba? She or he deserve a promotion, di ba? Matindi, magre-recommend ka pa kasi naserban ka ng maayos eh. Alam niyo, parang sa atin na mga mananampalataya, ang daming nagsaserve pero hindi naman nagsaserve ng well. Ang daming mga naglilingkod sa Panginoon pero hindi naman binibigay yung todo. Hindi naman binibigay yung todo-todong paglilingkod sa Panginoon. Kaya dito po sa passage na pag-uusapan natin ngayon, makita natin kung paano yung isang katangian ng isang tao na kung paano talaga tuluyang maglingkod kay Lord. At kung ano ang napapala ng mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos. Naglingkod na rin po tayo sa ating kapanahunan. Abay, maglingkod na po tayo ng todo-todo. Hindi yung alwam kaya kapampangan pinana, potang magobra ka, medyo tamad-tamad kang bagya, pa-chani-chani ka hanapin, di tak ka mo ay accomplish. Pero potang megobra ka, ayan, igaya, na itong megobra yan, talagang kaya matinuyang magobra yan. Ay, may ako na ni gaya, pa-chani-chani yan, Minsan ganun din tayo sa Panginoon. Gusto natin ng matinding galaw ng Diyos, pero baka hindi naman tayo nagsiserve ng mahusay at well sa Panginoon. Kaya this 2021, this is one of the things that we should put in our mind and even in our hearts. Let us serve God well, starting this 2021. Yun po yung message po natin ngayon, serving God well for this 2021. Maglingkod po tayo ng tapat at mahusay. At lahat po ng pwede nating gawin paglilingkod, gawin na natin. Because we are living in the end times, kahit minsan gusto mo pang maglingkod kung wala ng pagkakataon, ay hindi ka na makakapaglingkod. Kaya sasabihin mo, sana. Ayan, marami mga nabubuhay sa sana. Diba? Sana ginawa ko na. Sana ganito. Hindi. Maglingkod na tayo sa Panginoon. Amen. How many of you are ready to serve the Lord? Ayan. God well. Ibig sabihin yung pag naglingkod tayo, pa-chani-chani, pa-petiks-petiks. Di ba? Hindi, itodo na natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. There is a story in the Bible, meron pong kwento sa Biblia, na tayo po ay bibigyan ng karampatang kaalaman at pagsasalarawan ng buhay niya na para makita natin kung paano yung tunay na paglilingkod. Amen? Ready? Handa na po ba kayo? Ayan, ito po yung kwento na ito, tuturuan po tayo kung paano tayo tunay na maglingkod sa Diyos. Ba, pastor, ibig sabihin may mga naglilingkod na hindi tunay. Hello? Di ba? May mga naglilingkod na mali ang kanilang motivation. May mga naglilingkod na kapag hindi na-meet yung kanilang expectation, tumitigil. Kasi bakit? Hindi naman pala yung puso nila, hindi naman pala yung kaisipan nila ay tama yung kanilang motivation to serve the Lord. Kaya ito po, matutulungan po tayo, na February po tayo ngayon, di ba? We are on the first quarter ng taon. Kailangan maintindihan po natin yung tunay na paglilingkod sa Diyos. So kung meron po kayong Biblia, at kung meron po dyan sa screen, sa 2 Kings chapter 4, verse 8. Makikita po natin sa 2 Kings chapter 4, verse 8, the woman of Shunem, how he really served the man of God, Elisha. The man of God, Elisha, represent here, our Lord, how we should serve
the Lord. But before that, bago po natin balikan yon, tingnan muna po natin yung kwento. At alamin po natin yung kwento kung paano po nag-serve itong babae na ito. How he served the man of God that represent God in his generation. Okay, so this is the story. One day, Elisha went to Shunem. Thank you. One day, Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So somewhere he came by, he stopped there to eat. So in this particular passage, 2 Kings chapter 4 verse 8, no, si Elisha is the prophet. Elisha is the double portion, no, of Elijah. Disciple po si Elisha ni Elijah. At kung paano po yung ginawa ni Elijah, double portion po yung anointing na meron sa tao na ito. At tingnan niyo po ito, no? Kapag pupunta po siya sa Shunem, paliba, pupunta siya sa Panipuan, yung mga gano'n, no? Pupunta sa isang lugar para sa gawain, kasi prophet po ito, man of God po ito. Meron pong isang babae doon, wala mang pangalan. At least ikaw may pangalan. Kaya hindi ibig sabihin na kailangan na may pangalan ka bago ka maglingkod sa Diyos. Di ba? Ito nameless to pero tingnan nyo, nabanggit siya sa Bible. Kaya sabi doon, a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. Meron pong babae doon, kapag sinabi nating well-to-do, ito po yung may kaya sa buhay. At alam nyo naman, pag may kaya ka sa buhay, yung mga tao, they respect you, no? Meron siyang influence, no? At yung merong sa ibang translation, high regards, no? Big sabihin po yung babae na ito may kaya sa buhay. And then, ito po yung ginagawa ng babae na to. Kasi napansin niya, itong man of God na ito, na every time na pupunta sa Shunem, no, naglilingkod dito sa Panginoon. At ang ginagawa niya, no, sabi niya, who urged him to stay. Hinihimok niya na magstay itong si Elisha doon sa tahanan niya. Para, bakit? Anong gagawin niya? Para pakainin. Imagine niyo, no? Wala mang nagsabi sa kanya, uy, man of God yan, pakainin mo. Wala. Kundi sa sarili niya. Diba? Meron siyang kusa na nakita niya yung lingkod ng Diyos, yung propeta ng Diyos. Kapag dumadaan, ito, parating dumadaan to Parating may dalang Bible to, nagsishare to Propeta ng Diyos to Diba? So, anong ginagawa niya? Pinapakain niya. Pinapakain niya. So, every time na itong prophet na ito, na si Elisha, pupunta nun sa Shunem, dahil taga Shunem itong babae na to, kaya ang tawag sa kanya, Shunammite woman Diba? Shunammite woman. Pero wala siyang pangalan Wala mo, babaeng taga-Panipuan. Malama ka yan. Yan naman sinabing Dina. Yan naman sinabing Lisa. Diba? Yan naman sinabing Makanyan Yan naman sinabing Wilma, Anjanette, Joy. Wala. Babaeng taga-Panipuan. Ano naman kanya niya mo? Shunammite. So, anong ginagawa niya? Every time na makita niya si Elisha, pinapakain niya. Pinapatuloy niya sa bahay niya. Ay, may kinipuha naman kayo. Wala naman sinabi kayong makanto. Pero itong babae na to, no, dahil alam niya na itong tao na ito ay lingkod ng Diyos, no? Kaya ginagawa niya ito. Meron siyang kusa. Sabi natin, kusa. Diba? Kaya marami mga tao ngayon na wala nang kusa. Okay? So, tuloy-tuloy po natin. Verse 9. She said to her husband, tingnan niyo po, no? She said to her husband, I know. Sabi niya dito, I know that this man who often comes on our way is a holy man of God. At hindi. So, sabi niya, alam ko, sabi niya sa puso ko, na itong si Elisha na ito, ay ito'y banal na lingkod ng Diyos. Ito'y naglilingkod sa Panginoon. Sinong kausap niya? Yung asawa niya. Di ba? Ay makikita natin, if we want to serve God well, number one, no? Hindi ka makakapag-serve kay Lord kung hindi ka generous. Number one, if you're writing down, serving God well, no, number one is generosity in serving. Kasi wala naman nagsabi sa kanya, pakainin niya itong lingkod ng Diyos na ito Wala naman nagsabi sa kanya, na bumulong sa kanya, pakainin mo si Elisha. Wala naman Walang nagsabi. Pero itong babae na ito, generous siya. Imagine, no? Siguro iniisip niya pa, napansin niya siguro itong man of God na ito, no? Grabe, mukhang malayo ang nilakbay nito. Pakainin ko nga ito. At yun, naging ano niya na yun. Naging lifestyle niya na yun. Pag nakita niya si Elijah, tatawagan talaga niya, tapos pakakainin niya. Siyempre, no, dahil high regards itong tao na ito sa kanya,
no? Itong Elisha na ito, itong prophet na ito, hindi niya basta-basta pakakainin ng basta-basta yan. Kaya tingnan niyo sa verse 9, no? Makikita natin dito kung anong nangyari. Sabi niya, kinwento pa niya sa asawa niya, I know that this man who often comes on our way is a holy man of God. Meron siyang revelation, serving. Alam niyo po, maraming mga naglilingkod sa simula, pero hindi po nakakatagal kasi wala silang revelation ng paglilingkod. There are people who serve the Lord passionately at the beginning, but during the middle of their serving, they stop because they don't have a revelation. Marami po mga nagsimula na naglingkod kay Lord, pero hanggang simula lang. Kasi bakit? Wala silang pangitain at wala silang kapahayagan kung sino si Lord sa buhay nila at sa kanilang paglilingkod. Alam niyo po, sino po yung mga walang revelation na ganyan? May kasakit lang bagya, alakwan na yung pamaglingkod kang Lord. Di ba? Ngayon kahit si Shande pa, Lord, nung talagang totoo, milyari, kaya ko ini. Di ba? Alalang revelation dito. I pray that this 2021, you will have your personal revelation who God is in your life so that in serving God, hindi lang hanggang simula ng first quarter ng taon na to, kundi tatapusin natin itong taon na to na naglilingkod lahat sa Panginoon. Kasi mahirap magtuloy-tuloy mag-serve kay Lord kung wala kang pagkakakilanlan sa Kanya. Kung hindi mo siya kakilala. Itong babae na ito, napansin niya di ba? Pinapakain na niya sa verse 8 Tapos habang kumakain, malamang nararamdaman niya yung presensya ng Diyos. Malamang nararamdaman niya ang Panginoon kapag nandun si Elisha sa kanila. At dahil doon, na-convince siya that this is a holy man of God. That every time this man speaks, something happen in our hearts. No? Every time na ang tao na ito nandito at pinapakain natin, may nararamdaman tayong matindi. Kaya alam nyo, ito yung dapat na meron po tayo. Kung gusto po natin paglingkuran si Lord, hindi po uubra yung kakuriputan sa puso natin. Kasi yung Diyos na tinanggap natin, hindi po kuripot. Ay ito pong babae na ito, makikita natin, unang-una, meron na siyang generous heart. Balo ko po rin Kapampangan generous la. Amen? Amen? Nung ako po Kapampangan, makatukunan ko Kapampangan na kayo naman. Amen? Kaya, balo ko po kerakalan kaya katamo, generous. At I pray na bayo ya pumayaring message sa inyo, tamo po maging generous tamo nga. Amen? Kita pong generosity. Alamang sasabi kaya ka, pero kusa kang mami. Amen? Lalo na kang Lord. Lalo na ka rin maglingkod king Ginoo. Kaya sabi na po kanin na itang tune pa maglingkod kang Lord at inyang kapahayagan nung ninoy Lord kembena. Anya ang gapang nananmeng i-discourage sin tao nga ito, hanggang nananmeng sabyana na, tutuloy mo pa yan. Memory na kata. Di ba? Nang bilyari kaya ka. O tinan niya o kapanati kumuk yan. Di ba? Yung kanyan, Nang milyari jo. O, di ba? Okay. Di ba? Ba? Ot, kabiro. Hallelujah, praise the Lord na ka. Di ba? Kaya pero kapag meron kang kapahayagan kung sino si Lord sa'yo, hindi ka madadala ng ganong pagtutuya. Hindi ka madadaan ng ganong pag-uusig. Hindi ka madadaan ng mga ganon para patigilin ka para sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Meron kang revelation kung sino si Lord sa buhay mo. Yung kahit i-discourage ka na, kahit yung nag-invite sa'yo wala na, kahit yung mga taong nag-encourage sa'yo, di ba? Yung nagdala sa'yo, kahit wala na yon, dahil may revelation ka ng paglilingkod kay Lord, mawala na lahat, hindi mawawala yung paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi bakit? May revelation ka may kapahayagan ka na sa pag-ibig ng Diyos. May kapahayagan ka at may karanasan ka sa kabutihan ng Panginoon kung paano niya tayo niligtas, kung paano niya tayo pinagaling, kung paano. He's a holy man of God. Kaya yung talagang nagsiserve ng well, merong revelation yan. Yung kahit may testing yan, di ba naalala nyo yung last time na tinuro ko dito, yung pruning, di ba? Kahit nasa pruning stage, hindi napapraning. Kahit nasa pruning stage, inaayos si Lord yung character, inaayos si Lord yung puso, yung isip, di ba? Yung kabuhayan, no, itinatama ni Lord. Kaya siyempre, hindi naman madaling kaagad na di ba? Na
na mabless ka kagad. Imomold mo na ni Lord ang character. Kahit na may mga ganong sitwasyon, hindi tumitigil. Kahit na nahihirapan man yan sa simula, lumalakad pa rin, kahit na malilit ang steps, nagpo-forward pa rin. Hindi nagbabackward, hindi tumatalikod sa Panginoon. Kaya yung mga tumatalikod, yung mga walang revelation ng paglilingkod dyan. Yan yung, kasi nare-recognize kaya naglilingkod. Di ba? Kasi may posisyon kaya naglilingkod. Yung tunay na paglilingkod, may posisyon ka o wala. No, dahil may revelation ka na maglingkod kay Lord, tuloy-tuloy yan. Amen? Kasi yung paglilingkod, it's the matter and the condition of our hearts. In short, ang mahalaga sa paglilingkod natin kay Lord, yung attitude. Diyan nakatingin si Lord. Kaya tingnan nyo, no? At hindi lang yon, hindi lang siya nagkaroon ng revelation. Naging burden carrier pa siya. Number 3 na yan. Una, di ba, generosity in serving. Number 2, revelation in serving. And number 3, burden carrier. At tingnan nyo, no? Nagkaroon siya ng burden eh. Alam niyo po sa simbahan, kung lahat lang po tayo dito may burden, ano po ibig sabihin ng burden? May bubuhatin tayo. Bubuhatin natin yung mga mabibigat na bagay. Kung mag-isa ka lang, mabibigatan ka talaga. Pero kung 3 kayo or 4 kayo, di ba, mas magiging magaan. Kaya itong babae na ito, itong Shunammite woman na ito, ang ginawa niya, alam niya na kung sino yung man of God na ito, itong Elisha na ito, pero kinwento pa rin niya sa asawa niya. Kasi bakit? Minsan may burden na inilalagay sa puso mo sa iyong paglilingkod, no? Na mabigat para sa iyo. Kaya minsan dapat i-share din natin sa iba yung gusto mong gawin kung paano ka maglingkod. Kung malaki yan, hindi mo kaya. Ikwento mo dun sa mga tao na alam mong tama ang puso, naiintindihan yung paglilingkod, generous, tapos may revelation ng paglilingkod. Kaya tingnan nyo, anong sabi nung babae? Sabi niya, ito man of God to talaga eh. Tapos ano po ang ginawa niya? Sa verse 10, tingnan nyo. Let's make a small room on the roof and put in it a bed and table, a chair, and lamp for him. Then he can stay there wherever he comes to us. Makikita nyo to, this woman really served well. Pinakain niya, di ba pinakain niya nun sa verse 8? Pinapakain niya. Tapos dahil meron siyang revelation, no, generous na siya. Kasi hindi lahat po ginagawa yun eh. Tama ba? Alam niyo kung bakit nasulat itong Shunammite woman na to? Kasi bakit? Ang daming babae doon eh, pero isa lang ang nagpakain sa man of God. Siya lang ang nakaalala. Siya lang yung merong heart. Ay, malayo nilakbay nito, pakainin ko nga to. Tapos nag-commit na sa sarili. Every time na pupunta yan. Wala naman yung sinabi na, every time na pupunta yan, pakakainin ko yan dito sa bahay, bubusugin ko yan. Matindi. Tapos, bakit siya kumbinsido at bakit siya generous? Kasi meron siyang revelation eh. Yung pangatlo, nagkaroon siya ng burden. Alam niyo yung burden? Anong ibig sabihin ng burden? Yun yung pinadama ng Lord sa atin na isang gawain na tayo yung makakagawa. At minsan, hindi mo kaya or kakayanin kaya lang mabigat, pero mas magiging magaan kapag ikinwento mo dun sa mga taong generous din at dun sa mga taong may revelation to share your burden to the people. To share your burden in serving the Lord. Kaya tingnan nyo sa verse 10, sabi niya, sa asawa niya, gawan natin ng kwarto dun sa attic para maganda yung view. Pagod yan. Si Prophet Elisha, naglilingkod kay Lord yan. Sabi ng verse 9 kanina, I know he's a holy man of God. Alam niyo yung ginawa niya, sabi niya sa asawa niya, patayuan natin ng kwarto. Kumpletuhin natin, lagyan natin ng malambot na kama. Di ba, ayan, bigyan mo ng lampshade para kapag nagbabasa, meron siya. Lagyan mo na rin ng wifi. Wala pong nakalagay doon. Walang nakalagay na wifi doon, di ba? Kasi wala pa namang wifi nung araw, di ba? Lagyan mo na rin ng aircon, di ba? I believe kung may wifi na, may aircon na lalagyan nyo. Kasi kung mababasa nyo sa verse 10, grabe, kinumpleto eh. Tama? Kinumpleto eh. So nagkaroon siya ng burden. Hindi lahat ng tao may ganitong klase ng
puso para sa paglilingkod. Iilan lang. Ang dalangin ko ngayon 2021, dumami yung mga taong burden carrier sa simbahan na ito. Amen? Alam niyo kung mas maraming ganyan, mas magiging mabilis yung kilos at galaw at pagpuprovide ng Lord sa templo na ito. If there are people in this room that we will going to help each other to carry the burden, di ba? Mas magiging madali po yan. Sa tahanan na lang, kung lahat ng anak mo tamad, di ba? Ang hirap eh. Ikaw lahat gumagawa. Di ba? Pero kung paunti-unti, may isa kang kasama, medyo magiging magaan. Pag may dalawa kang kasama na sumipag na, di ba? Mas magaan na. Pero kung lahat kayo gumagawa, may mga responsibilidad, mas magaan. Tama po ba? Ganon din sa simbahan. Amen? Kasi po, hindi lang po yung pagpunta natin dito, okay na, di ba? Lahat. Hindi natin alam yung mga music team pala natin dito, di ba? Nag-practice sila. May sinasakripisyong oras galing sa trabaho. Bisan, di pa kumain. Di ba? Tapos, dito tayo, naka-ready na lahat ng upuan. Di ba? Tama? Ready na lahat. So, wala tayong kaalam-alam yung behind the scene. Tama? Bago mag-preach yung mga nagpipreach dito, nag-aaral muna yan. Tama po ba? Tapos, pag pinansin nyo ho dito, di ba? Kailangan natin ng aircon dito. Kailangan natin ng makisam eh. So kung lahat po tayo magtutulungan dito, magiging madali po yan. We will carry the burden. Amen? Tayo po dapat ay burden carrier. Hindi na ho tayo yung makakadagdag pa dun sa pasanin. Tayo po ay magdadala ng pasanin ng bawat isa. Hindi po tayo magiging pasanin ng isa. Imagine nung ikaw yung bitanda ko kene. Di ba? Hanggang nako kasanting katawan, mangulembok ko eh. Di ba? So ganun din, itong babae na to, hindi lang siya nagkaroon ng revelation ng paglilingkod, kundi nagkaroon siya ng burden to serve the man of. Ganun din po sa atin. Yung paglilingkod po natin sa Panginoon, kailangan ganyan po yan. Meron po tayong pake. Marami po kasi walang pake. Di ba? Ninaan mo lang. Balalaking biyera. Yung naglilingkod po kay Lord, hindi. Meron po talagang sa puso yan, na kusa po talaga yan. Alam niyo yung paglilingkod kay Lord, kusa po yan. No? Ito pong babae na ito, wala namang bumulong sa kanya eh. Man of God yung darating, pakainin mo. Wala. Nasa puso niya yun eh. Di ba? Minsan nga, di ba, pag sinasabihan ka niyan, pangunahan ako. Balo da po. Teda panahin tang magkusa ka. Di ba? Mga ganyan, ha? Kalo mo na pinakamagkusa eh. Yung message ng Lord, happy na ini eh. Di ba? Di nga anak, makanyan le. Balo ko naman sasabihan mo pa mo, ulit, aldo. Makanahin mo naman gagawan. Di ba? Kaya ulitan mo pa yung sabihan na maglukot, mamalis, mamipin, Sabado, na yung kaya, mamalis, mag-vacuum, maglinis sakit, balo ko na yun, Di ba? Pero mo naman gagawan eh. Ale? Kanya na yung kaya, re-remind na katarang peng hari. Nakakalinguan tayo. Kaya gawa mo, misa, nakakalinguan mo na eh. Di ba? Kaya minsan, ganun din po tayo sa Panginoon eh. Itong message na ito ay paalala sa atin. At yung buhay ng Shunammite na ito, kung paano siya naglingkod sa lingkod ng Diyos, at tingnan po natin ito sa unang perspektibo, kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Ito po ay isang larawan na kung paano itong Shunammite na ito naglingkod sa man of God, which is the prophet Elisha. And we can also convey this, and we can also put an significance, no? Ito po, yung kaugnayan nito, kung paano po tayo maglingkod sa Diyos. Kaya pansinin mo, pag naglingkod ka kay Lord, tunay ka na naglingkod kay Lord, hindi lang buhay mo binibigay mo eh. Pati bulsa mo binibigay mo kay Lord. Ito po, sinasabi ko po ito kasi ito po yung ginagawa ko. At ito po yung nararanasan ko. Tingnan nyo po, no, tuloy natin. Nakakailan na po tayo? Nakakatatlo na tayo, di ba? Yung una, generosity in serving. Number 2, revelation in serving. Dapat may tama kang perspective kasi yung ibang tao sasabihin nila, pakakanyan mo pa ka, die hard mo. Bala mo nating malyari kaya ka, bala mo. Maging makanyang ka. Pangaras kayong church, nakagaling. Okay? Pangaras kayong church, todo ka. Pangaras kayong ginumo. Di ba? Pero dapat balanse po tayo. Dapat kung ganun po tayo sa ating simbahan, ganun din naman po tayo sa ating tahanan.
Hindi yung sa church lang tayo matindi. Sa tahanan, sa trabaho, di ba? Sa kung saan man po tayo nandoon, dapat the same person. Amen? Kaya, tapos burden carrier. Imagine kung lahat tayo dito, dadalhin natin to at magkakaroon tayo ng revelation this 2021 in serving the Lord. This church will never be the same again. Itong simbahan na ito ay hindi na magiging kagaya ng dati. Kung lahat tayo, ang akala kasi natin yung paglilingkod, yung mga kakanta, di ba, yung tutugtog, balata mo, itamo. Mamanganla naman po rin. Mamasayla naman po rin. Nung nano po yung magmalan na naman po rin. Amen po? Kaya kung dito po ngayon, yung message po natin ngayon, nakabukas yung ating mga puso, magiging matindi po yung buhay ninyo. Magiging matindi ang galaw ng Diyos, hindi lang po sa church na ito, kundi sa buhay po ninyo, sa inyong pamilya, sa iyong kabuhayan, at sa iyong health, no, sa iyong kalusugan. Alam niyo po, kaya po ang church mabibless dahil ang tunay na church, hindi po lang itong building na ito. You are the church. Kapag pinagpala ka ng Diyos, mapagpapala ang santuaryong ito. At kaya kapag papalain ng Diyos, kaya kapag gagalingin ni Lord, sa iyong kalusugan, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, no, kaya gagawin ni Lord i-bless yan because God has a purpose. God will going to bless us for a purpose. Amen. Kaya ito po nagsisimula, itingnan nyo, wala namang ang motivation sa paglilingkod ng babae na ito, it's not money. Yung tunay na paglilingkod, walang halong maling motivation. Mag-serve ka, Lord, banta bless na ako. Wala na yung sinabing makanya. In fairness, dito sa context na to. Her motivation is not the reward. Her motivation was his revelation. Who was this man? He is Elisha, the holy man of God. Ganon yung naging matindi yung kanyang commitment. Kaya pansinin ninyo, no? Pinagawan ng room. Alam niyo po, no? Kung pinakain mo yan, siguro mga 1,500. Diba? Pag pinakain mo lang yung, ito, kung bibigyan na, siguro pepa ka na ng paro, pepa ka na ng manyaman, itang lechon belly, diba? Lechon de Cebu, siguro pepa ka na ng pigluto na yung manok, diba? Penurbo na yung manok, o kaya, diba? Pera. Siguro mga 1,500 or 2,000, peka na ng solid, diba? Pero iba yung iba yung pinagawa ng room dun sa attic, iba yun. Siguro, i-fully furnish mo yung kwarto mo, baka aircon, baka 200,000. Tama? From 2,000 na pakain, ang matindi. From feeding to building. Nakita nyo ba yung next generation o next level ng generosity niya? Hindi siya nanatili dun sa pinapakain lang niya, masaya na siya, di ba? Ay, si Elisha, dito po kayo, kain po kayo. Alam nyo, hindi lang nagkaroon ng revelation, hindi lang nagkaroon ng burden. Alam mo ginawa? Pinagtayo ng room dun sa attic. Nag-usap silang mag-asawa. Jo, pagawan tayong balay i-prophet Elisha kita. No ka na. Mag-extend na kaya, lili, mature yung bugan. Mapagali prophet Elisha, dapat kaya tayong babo, banta ka, ina-imbue. Ha? Matindi, larin may asawa nga rin itong woman na to. Pinagtayuan siya ng room dun sa taas, sa attic, kinumpleto pa. Medyo mapalikan dyan, hanggang panapon po, tanong datang ikay, pa-aircon me, centralize me, Ginan niya naman banyo, kasi siyempre, alam naman kaya niyang babo po, tambag si Are, kaya tayo paalalam, Bana nga may istorbo. Watang manigaral yan, mag-wifi ka ta, baka nito. Sali ka tang wifi extender, dugtong may ka rin, baka ta, masikan niya, Diba? Grabe itong pagsaserve na to, walang nagsabi sa kanya yan, kusa yan. Kaya dapat po tayo ngayon 2021, magkusa po tayo maglingkod sa Panginoon. Diba? Haluay tang mengalwal no litid, maglingkod tayo po ka, Lord. Ikandili mo gen. Diba? Gamita na katang Lord. Taluanay ko. Di ba yung mga? Kailangan ngayon po, umunya ta na, di ba? Talakad ta, mag-serve ta ka, Lord. Kaya miyaliw ang kaparalanan. Himpa mag-serve kasi bala mo itantalan tang microphone, mig-preach ka, mig-kanta ka. Aliwa mo po ito, dakal na kaparalan, pa maglingkod ka, Lord. Amen. Ay, hindi po, di na nakatamong malwalas kebalwan at kaisipan, bang kanita ay tindiyan tayong tunay pa maglingkod. Leme, in tunay pa maglingkod, ay mag-staking metong 11. I still remember, I served the Lord here as a drummer.
Pero ako pumanatiling drummer. Hanggang ngayon, drummer ko pa naman eh. Biyasa ko pa naman mag-drums eh. Pero nung tunay kang maglingkod kang Lord, ka manatili kang level mo ngayon eh. Ngayon 2021, dinisenyo ng Lord, mag-next level ka kaya pa mag-serve kaya. Nung dati, kaya ba ka kayang cell group, magating kang cell or magating kang church, ala kang cell group, magating na kang cell group. Amen? Nung dati, magating kang cell, man-invite na kang tao kay cell group yun. Dati magating kang Sunday service, ngayon mag-invite na ka. Dati kang may invite, ngayon man-invite na ka naman. Dati ikang cell member, ngayon apprentice na ka. Ika ng nung alay cell leader mo, ika ng kaya mag-opening prayer. Alway, tampo pag-opening prayer da, kasi gusto mo pag-opening prayer mo, mag-backslide ko. Ako magating kay cell group tam. Di ba? Ay, no, dapat sinabi mo 1 year before. Di ba? Grabe, mag-pray ang pamangan, 1 year before pa ka, no? Di ba? Hello? Kung dati hindi ka nag-win, nag-i-evangelize, ngayon nag-i-evangelize ka na. Ngayon nag-win na tayo, nag-i-invite na tayo. Dati ang iniisip mo lang, nung nang sulod mo, ay partner ya kaya, ternuya kaya, talakad kaya kayang kwelyo ko, olige. Di ba? Ay, stuya ka. Dati ang iniisip mo lang, yung susuotin mo. Kung papagpunta mo dito ngayon, ang iniisip mo na dahil magsaserve ka na kay Lord, hindi lang ako. Dakitang kay kumari ko. I-text kay tang kaluguran ko. Dakitang kay dalanan ko na kasi banta simbaya. Ngayon, kung ikaw yung dating sinusundo, ikaw yung dating tinetext, ngayon mag-next level ka na. Ikaw na ang nagte-text ng nag-i-invite. Hindi na ikaw yung pinapaalalahanan. Oy sis, bukas ha. Oy sis, ating service ha. Hindi na ikaw na yung nagpapaalala. Tapos na-text ka ng leader mo, ay, leader, mo na ako kailangan text. Ika naman. Balo ko na yung papunta ka rin eh. Ating kung kaya be bukas, mo na ako tutuki. Mo na ako dadakitan. Tami kasya. Ating, may narkilahan na ako sa kendala, ako ng bala. Di ba? Makanyan. Alwa itang pilantahan ng pulong bulan. Banwo. Di ba? Sige. Mo kasi gaya eh. Big birthday itang aso niya. May kumaya kapunta. Di ba? Wari matuloy yung birthday nung alaka. O di nung ikaw mag-birthday, okay. Detang ka nang kitang magipag-birthday, muntala pa kayong pisamban, simbatam. Diba? This way to the church. Diba? Agawa ka pang kain, eh. Mag-evangelize tam. Amen? Yung next level na sinasabi dito na from pakain, ginawang pabahay. Ibig sabihin nun, yung paglilingkod, kailangan nagre-next level. Para pong ito po, no, yung buhay ko, nag-start ako dito sa Panipuan. As a drummer. So, hindi po ako nanatiling drummer, pero drummer pa rin ako. Hindi yung next level ng paglilingkod. Hindi na po waring glory to God. Tao pa hanipuan. Ako man kagad may Garal Bible School. Tapos, may kapagplanta mong church kay Grace ng Lord, Kim Baguio. Tapos, from Baguio to Tukay, di ba? To San Carlos. Tapos, Potapu, open tane po itang kahay, itang Trubine Angeles. Di ba? Next level na po yan. Tapos, yung next level pang pamaglingkod kang Lord, di na nakatamong church, mag-open tamo kayong Hong Kong. Diba? Dati, deng Chinese, papakatala kay lupa tamo rin, ang Ching Chong Su, diba? Yung mga ganyan. Nginitinta ng church ka rin, imagine nyo po ita. Kaya ba't ang po kayong makawa, tintamong church ka, kaya lugod na ng Gino. Kaya ba't ating papuhaway? Yapin po itang mag-next level tamo. Nagumpisan nga po yan kaya pa mag-win. Kaya pa mag-consolidate. Kaya pa mag-follow up. Anya, kung dati pa-follow up na kaning leader mo, o tinta siya group po o tintang mo kanyan ali kaya ba mo na, baya pa datang yung leader mo, sabihan mo kaya, leader, kami gagana ka, pintalang ko nala. At yun Kenny. Ba? Tintigan bahalang yung mainip leader. Nagluto kong pansit kanto na, magmerienda na kami. Kami gagana ka, tinaganda ka. O, di ba? Makanyan, Aluay tang wala pa leader tamo na kay mo muna pa leader ala kayo. 'Di ba? Kailangan mag-next level na talaga. Amen. Sinong handa na mag-next level sa paglilingkod kay Lord? 'Di ba? Hindi na ikaw ang pinapollow up, ikaw ay kasama na sa follow up. Hindi na ikaw yung tinetext, kundi ikaw na rin yung nagte-text. Dati ayaw mo magpa-disciple, busy ko. Ha?
Mag next level na ka pa, disciple na ka. Di ba, Pastor, kapilang tabo Ate Wilma, kapilang po itang PID tamo, personal intentional discipleship. Di ba? Tandaan po natin, yung winning, consolidation, or discipleship, yan po yung dapat i-next level natin ngayong taon na to. Tapos yung equipping, yung process. Dapat po nagpa-process po tayo. Diba? Nagpa-process tayo para tayo mag-grow. Hindi lang po tayo magsimba tuwing linggo. Kundi may process po tayo, may life class tayo, starting up your new life, life class, tapos SOL. Para po matindi po yung paggagamit sa atin ng Panginoon, maihahanda po tayo. Then, ito po yung last na gusto kong i-share, no? Nag-next level yung kanyang generosity. No, ito po yung next level. Next level ng kanyang generosity in serving. Kaya ito pong 2021, dapat mag-next level po tayo. Hindi lapang mo tayo na-amaze sa mga patotoo. Ay, makakabless si Pastor. Ay, makakabless si itang tinurutan mo na. Ay, makakaya na. Kundi sabi mo na, grabe, makakabless siya talaga yung Lord. Imagine, dati lang ako sakit, ngayon tinako sakit. Imagine, dati magating ko mo, ngayon leader na ako. Imagine, dati lang ako magnegosyo, ngayon binless na ako, Lord, ko negosyo. Dati makipag-obra ako mo, ngayon magnegosyo na ako. Di ba? Dapat makanyan eh. Di ba? Itang nga ka mabibigla, ka ma-amaze, soling kwento da rin aliwa. Kundi itang kwento na nimbye mo na binayo ng Lord. Mag-next level ka. Alam niyo anong nangyari dito sa kwento na to? Hindi, nung ginawa ng bahay, o nung ginawa ng room, alam mo yung sabi ni Elisha, verse 11, one day, when Elisha came, he went up to his room and laid down there. He said to the servant Gehazi, or Gehazi, call the Shunammite. So he called her, and she stood before him. Elisha said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us. Sabi niya, ay, grabe niya. Sabi ni Elisha, grabe, sabi niya, bakit nag-abala ka pa? Okay na yung pamangan eh, kanyaman eh. Pero, grabe na ka man, kapatad. At pinalakad mo ko pang rongkem, maka-aircon niya pa mo, kalambo na ning kama. Di ba? Diba? Ay, grabe ho, kasi kaning wifi. Ay, ating balamsid, sugat, kasanting. Alam niyo, dahil doon, sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Minsan, gusto natin, yung sasabihin natin, yung gusto natin, di ba, yung Lord bless mo ko, Lord. Ito hindi eh. Nag-serve muna. At nung nag-serve, tinanong siya ng man of God, anong gusto mo? Tayo lahat, gusto natin eh. Di naman tayo tinatanong eh. Diba? Nakatawang ko lang. Sige, makanyan. Ali eh. Pero ito, dahil nag-serve eh. It's good to pray, pero may mga pagkakataon na hindi nadadaan sa prayer. May mga pagkakataon na idaan natin sa paglilingkod. Tingnan nyo, nung nangyari, sabi niya, verse 13, Elisha said to him, tell her, you have gone through this trouble for us, now what can be done for you? Can we speak to the behalf of the king or of the commander of the army? She replied, I have among my own people. Sabi niya, gusto mo bang ilapit kita sa hari para magkaroon ng favor yung yung business mo? O yung sa chief of police, sabi niya. O sa Department of Defense, sabi niya, chief of the army. Ay, hindi na, okay na ako. Grabe itong babae na to, no? Tamo, milapit tao. Sige, pakilala mo kang mayor, pastor. Pakilala mo kang Presidente Duterte. Diba? Tugi mo ka na eh. Yung mga, papicture ko na eh. Yung mga, pero siya, alipuan. So sabi ng verse 14, what can be done for her? Sabi niya sa servant niya, si Gehazi, sabi niya, anong pwede natin gawin sa kanya? Sabi ni Elisha, Gehazi said, yung servant ni Gehazi, ni prophet, she has no son, and her husband is old. Ayun, walang anak. Verse 15, sabi, then Elisha said, call her. So he called her and stood in the doorway. About this time, ito sabi ng prophet, about this time, next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. Imagine, masaya itong tao na to, pero behind the back of her heart, behind of that happiness, wala siyang joy. Meron siyang pera, meron siyang maganda, may mga ari-arian to, pero wala siyang anak. May kalungkutan. Pero tingnan nyo, hindi siya humingi, ha? Lord, isi-serve ko to, pero bigyan mo ako ng anak, ha? Hindi. Tingnan nyo anong reaction niya, verse 16, o verse 17. Sabi niya, but the woman became pregnant. Verse 16 muna. About this year, Elisha said, you will hold a son in your arms. Ito sabi niya, my Lord, she objected, please, man of God, don't mislead your servant.
Anong ibig sabihin nito ng verse 16? Sabi niya dito, huwag niyo naman po akong paasahin. Umasa na ho ako eh. Ilang taon namin sinusubukan, wala pa rin. Matanda na ako kasi yung asawa ko eh. Hindi umubra. Kaya sabi, huwag niyo po akong paasahin. Imagine niyo, no? Siguro matagal lang umasa yung tao na to eh. Pero wala pa rin. Kaya, yung paglilingkod, may nagagawa talaga yan eh. Tingnan nyo sa verse 17. But the woman became pregnant. Became pregnant, and the next year, about the same time, she gave birth to a son. Just as Elisha had told her. Tingnan nyo. Nabuntis. Tama? The same year. No? The same time. Nung next year na yon, nung isang taon, nagkaroon ng anak. Kaya pansinin mo, sa paglilingkod pala, pwede kang magkaroon ng mga bagay na minsan nakalimutan mo na. Pero dahil sa paglilingkod mo ng mahusay at mabuti, pag-serve well natin, pwede palang ibigay ni Lord yun. Malamang wala na to sa kanya eh. Kaya sabi niya, hindi na siya umaasa eh. Hindi siya umaasa. Pero tingnan yung nangyari. Nag-serve siya. Binigyan siya ng anak. Pwede ba ito? Pero hindi motivation yung pag-serve niya kaya may anak siya. Hindi. Yung motivation niya, kapatid, kaya siya nag-serve kasi meron siyang revelation. Meron siyang burden. Tama? Kaya yung pag-serve niya na yon, no, na-express niya yung kanyang generosity. Hello, are you listening here? Yung pag-serve niya, hindi lang yung basta-basta. Yung pag-serve niya, hindi lang yung basta nag-attend siya. Yung pag-serve niya, hindi lang yung hanggang simula, kundi tinuloy-tuloy niya at nag-next level pa siya. Imagine niyo from feeding, di ba, to building a room. Di ba, matindi yun. Hello? Are you listening here? Naintindihan po ba natin yung pinag-uusapan po natin? God is calling us to move to the next level of our service to the Lord. Ginagawa natin yung paglilingkod hindi sa tao. Ginagawa natin yung paglilingkod sa Diyos. At napakahalaga ng attitude at character po natin dyan. Maraming mga naglingkod, hindi tumagal kasi bakit mali ang motibasyon. Paglilingkod ako kasi bless ako ni Lord. Maglilingkod ako ni Lord kasi, kay Lord kasi bibigyan ko ng sakyan, bibigyan ko ng bahay. Mali. Maglilingkod ako kay Lord kasi mahal ko siya. Maglilingkod ako kay Lord kasi tinawag niya ako. Yung sasakyan, yung bahay, it's just the manifestation and result of serving the Lord. Ay, magpastor ko kasi Pastor Loter. Kahit niya sakyan, ay, makanini, makanyan. Mali. Si-serve tayo kay Lord kasi mahal natin siya. Mag-serve tayo kay Lord kasi tinatawag tayo ni Lord na mag-serve sa Kanya. Yun po yung tamang motivation. Maglilingkod tayo kay Lord kasi ang dami mga tao pupunta sa impyerno, kaya dapat po, i-win natin sila. Ang dami mga tao na hindi na di-disciple, kaya i-disciple po natin sila. At tingnan nyo ho, no, mga kapatid, pag-usahin po natin yung paglilingkod. Halimbawa, musician ka dito, no? Hindi ka lang tutugtog yung paglilingkod. Yung tunay na paglilingkod, hindi lang tuwing linggo. Yung tunay na paglilingkod, yung buhay natin ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, at hindi lang ho Sunday. Yung naglilingkod tayo, nag-i-evangelize ba tayo, yung buhay ba natin ay magandang patutuo sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa eskwelahan, at kung saan mang kumpanya tayo kabilang. Yun ba yung nare-represent ba natin si Lord? Mga kapatid, sabi po ng Ephesians chapter 6, no? Verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Pag naglilingkod po tayo kay Lord, hindi kalahati ang puso, kundi buo. Kasi can I call the musician, no, to come? No? Kaya sabi po, because you know, sabi ng Ephesians 6, 7 or 8 and 8, because you have know that the Lord will reward each one whatever good they do, whether they are slave. So, pansinin nyo, i-reward ni Lord yung mga tao na naglingkod na naaayon sa kanilang ginawa. Ni-reward po ba ni Lord itong Shunammite na babae na ito? Binigyan siya ng anak eh. Alam niyo po ba, itong bata na to, namatay din to eh. Namatay. Alam niyo bakit namatay? Kasi gusto lang i-test ni Lord kung itong Shunammite ay may pananampalataya pa rin. Namatay po yung bata. Kasi sinama ng tatay sa bukid. Sumakit yung ulo, namatay. Pinauwi ng tatay, pinauwi dun sa bahay. Tapos ang ginawa ng Shunammite, no, pinahiga niya yung bata dun sa bahay.
Doon sa attic na kung nasaan ng pinagawang kwarto nung Shunammite at nung asawa, doon hiniga yung bata. Tapos alam nyo, to make the long story short, nabuhay po muli yung bata. Alam nyo, si Lord hindi bigay bawi. Si Lord kadalasan, kapag gusto kanyang i-promote, gusto kanyang mag-next level, padadalhan kanya ng testing. And when you have passed that testing, that test will be your testimony to the next generation. Remember that. Your test today will become your testimony to the next generation. Kaya mga kapatid, ano pong nangyari? Marami po ngayon naglilingkod kay Lord pero wala lang, spare time. Wala lang, yung pag may time. Hindi, yung paglilingkod kay Lord, ginagawa ng panahon. Amen? Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap the harvest if we did not give up. Huwag po tayo manghinawa at mapagod sa paglilingkod sa Diyos. Dahil sa tamang panahon, tayo po iaani kung di tayo tumalikod. Kaya naglingkod ka na, ituloy-tuloy mo na. Huwag tayong tumalikod. Amen? Let us give space to the Lord so that we can really experience miracle. Kailan po naranasan ng himala ng babae? Nung binagyan ng space yung man of God. When we put God a space in our hearts, then we are preparing ourselves to the greatest miracle of our lives. Put God a space in your life. Lagyan natin ng puwang si Lord sa buhay natin para dun siya kikilos. Kailan ba sinabi ni Elisha na, what do you want me to do for you? Kailan? Nung nag-next level siyang maglingkod kay Lord. Baka naglilingkod ka na, pero ang inihintay ni Lord, mag-next level ka. Kailan binigay yung bata? Kailan pinangakuan? Nung nag-next level ng paglilingkod, nung pinatayuan, from feeding to building. Pinatayuan siya. Kaya alam niyo anong nangyari? Namatay yung bata, pero hindi nag-doubt itong babae na ito. Pinag-pray ni Elisha, natungan niya, nag-sneeze, nag-atching ng 7 beses, then bumalik sa yung buhay niya, yung bata. So, makikita ninyo, from pakain, di ba? Ano pa? Pabahay, pabuhay. Di ba? Napansin niyo ba yan? Pinakain eh. Pinatayo ng bahay, pinatayuan, di ba? Ng bahay dun sa attic. Tapos, ano pa? Binuhay ni Lord. Kaya yung pagsaserve kay Lord, kapatid, hindi ka malulugi dyan. Ako po, my life is a living testimony. Our life, Pastora Jeanette and I, and my family, is a living testimony. Pag naglingkod ka kay Lord, hindi ka bababayaan ng Diyos. Alam niyo po, no, I would just like to close on this to support my next point. No, yung next level, yung pagsunod. Yung pagsaserve natin kay Lord, kailangan ng pagsunod talaga. Next level na pagsunod. Next level of obedience. Alam niyo po, sa 2 Kings chapter 8, verse 1 to 6, no, nagkaroon po ng tagutom sa Israel. Ito po, no, 2 Kings 8, 1 to 6. Babasahin ko lang po ng mabilis. Now Elisha had said to the woman, whose son he has restored to life. Ito pong Shunammite. Go away from your family and stay a while for you can, because the Lord has decreed famine in the land that will last for 7 years. Tingnan nyo, dahil nag-serve po itong babae na ito, itong Shunammite na ito, kay Prophet Elisha, sinabihan po siya, magkakaroon ng tagutom dito sa Israel, umalis ka for 7 years, saka ka bumalik. Tingnan nyo ang nangyari. The woman proceeded to us as a man of God says. She and her family went away and stayed in the land of the Philistines for 7 years. Tingnan mo kung matinu-tinu ka, ang ayos, pero sabi ng propeta, di ba, kung nasa isip mo, kasanting ko naman kabilang ngayon, gapang may ka-crisis kayo, nakman mituran, karakal ko tipon, karakal. Pero tingnan nyo, verse 2, sumunod pa rin sa man of God eh. Tama, sabi niya, woman proceed, do as the man of God said. She and her husband went away and stayed in the land of the Philistines for 7 years. Kasi sabi ni Elisha, magkakaroon ng tagutom, umalis ka. 7 years ang tagutom. Iniwan niya yung property niya. Tingnan nyo. At the end of the 7 years, she came back from the land of the Philistines and went to appeal to the king for her house and land. The king was talking to Gehazi, this is the servant of the man of God, Elisha, and said, tell me about all the great things Elisha has done. Sabi ng king kay Gehazi, sa servant ni Elisha. Just as Gehazi was telling the king how Elisha had restored the dead to life, itong babae po, itong anak ng Shunammite, no? The woman who was son as Elisha brought back to life and came to appeal to the king for her house and land. Gehazi said, this is the woman, my lord, the king, and is her son
whose Elisha restored back to life. Ito po sabi niya. Sabi po ng king, verse 6, the king asked the woman about it, and she told him. Then he assigned an official, verse 6, to her case and said to him, give back everything that belonged to her, including all the income from her land from the day she left the country until now. Nag-guess niyo po yun? Sumunod siya eh. Magkakaroon ng famine dito sa Israel, punta ka doon sa Philistine. Sumunod. Tapos yung nandun na, tapos na yung famine, babalik na siya. Anong sabi? Ito po yung naglingkod kay Elisha. Ito po yung binuhay. Yung anak po niyan. Yan po yung pinrapisay ni Elisha, nagkaanak. Tapos namatay po yung bata na yan, sabi nung servant ng si Gehazi, pero binuhay po ng lingkod ng Diyos yan. Ah, ganun ba? Oh, halika rito, sabi niya, Chip. Oh, 7 years na nawala yan. Diba? Yung ani ng lupa niya, hanggang yung ngayon, ibalik nyo sa kanya. Grabe, ni-restore yung nawala sa kanya. Ni-restore yung dapat na nasa kanya. Ayan po yung nagagawa ng tunay na paglilingkod. May restoration. Whatever you have lost, diba? Whatever things na nasa'yo yan, ipagtatanggol ka ni Lord. Bibigyan ka ng pabor ni Lord. I believe that this 2021 is not just a year for us to be fruitful. 2021 is also the year of God's restoration. It is not just about the restoration of the wealth. It is about the restoration of your passion to the Lord. It is about the restoration of your love for God. It is about the restoration of the gifts and the calling that God has given you. Amen. Yan po yung i-restore ni Lord. When we serve God well. Ito pong babae na ito, no, nagre-represent po sa atin ngayon. I pray that there will be Shunammite person in this place. Na yung magsaserve ka kay Lord, kusang loob. Yung hindi nakakailangan pilitin, hindi nakakailangan encourage because you are generous in serving the Lord. I pray and I believe with all of my heart there are Shunammite person in this place. Ating taga Panipuan, taga Northville, taga San Fernando, kaya kay Pampanga, nakalupa na ng Shunammite ini. Amen. When we serve God well this 2021, our lives will never be the same again. We will be generous in serving the Lord. Tamo manguripot kang Lord. Revelation in serving the Lord. Ating kang revelation kang Lord. Amen. Hanggang ating kang daranasan na pamagkasakit, ating kang daranasan pagsubok, kapamuring gigibak, tuloy-tuloy kapamuring mag-serve kang Lord. Amen. Kaya hindi ka titigil kasi meron kang revelation kung sino si Lord sa buhay mo. Kaya hindi ka titigil na susuporta sa kay pastor kasi alam mo, tinawag siya ni Lord. Alam mo, from the beginning, may ginamit siya ni Lord at alam mo, he's a man of God. We will not leave him. We will support him all the way. That we will be all burden carrier. Doon sa vision yung pinapagawa ng Panginoon sa ating pastor, kay Pastor Paul Villanueva, yun po yung ating pagtutulungan na gagawin. Yun po yung sama-sama natin, no, yung calling na binigay ni Lord sa kanya, that he is a church planter, no, he is a spirit-filled leader. Doon po yung dadaloy sa atin. At yung pangitain na pinakita ng Lord sa man of God, sa ating pastor, tuloy-tuloy po natin yon. Amen. We will be a burden carrier. Sasamahan po natin siya. Habang po siya'y nagpapagaling, my prayer that God will going to restore the strength of His youth. Yun po yung prayer ko. Samahan niyo po ako sa prayer na yon. Na i-restore ni Lord yung lakas ni Daddy Paul nung kabataan siya sa kanyang edad ngayon. Pwede ba yon? Nothing is impossible to God. Amen. Walang imposible sa Diyos. Para hindi lang niya makita, kundi maranasan niya yung mga bagay na pinakita sa kanya ng Panginoon. Next level of generosity. Next level of serving the Lord. Amen. Itong babae na ito, pinakain, pinatayuan ng bahay doon sa taas, tuluyan ng room. At dahil doon, may binuhay si Lord sa kanya. Namatay yung bata, maybe your dreams has already died. Maybe yung pangarap mo namatay na. Maybe yung hope mo nawala na. But God will resurrect that dream. That God will going to reignite that passion in your heart in serving the Lord. Amen.
Let us all stand. In serving the Lord, mga kapatid, it requires, alam niyo po anong hinihingi at tinuturo po sa atin na message na ito ngayon? Yung pagsaserve ng well sa Panginoon, yung tunay na paglilingkod ay may kasamang pagsunod. Pwede sabihin ng babae na to, okay lang ako kahit ilang taon ng crisis. Kasi nga mayaman to eh. Pero sabi ng propeta, umalis ka. Sumunod. Alam po, yung pag-serve kay Lord, nagre-require po talaga ng pagsunod dyan. Hindi po tayo pwedeng maglingkod kay Lord na hindi po tayo marunong sumunod. Kung hindi po tayo makakasunod sa pastor natin, sa leader natin, hindi po tayo makakasunod sa Diyos. Kasi yung taong nakikita natin na pinadala ng Lord na leader sa atin, hindi tayo makakasunod. How much more to the God that we cannot see? Kaya, pansinin niyo ho, kapag nag-serve ka ng well, sumusunod, at kapag nag-serve po tayo ng well sa Diyos, may restoration na mangyayari. May protection na mangyayari. Kaya kapatid, I don't know your situation. But deep inside my heart, I know, 2020 is not just a year for us to be fruitful, but it's also a year of restoration. The enemy meant it for evil, but God turned it for good. The enemy meant it for evil, the famine. Anong purpose niyan? Para mahirapan yung tao. Yung pandemya, para mahirapan yung tao. Para sumpain ng Diyos sa kahirapan. But the enemy meant it for evil, but God turned it for good. Amen? Ito pong pandemya na ito, we will going to use this as our advantage in serving, in advancing God's kingdom. Kaya lahat po ng mga Turbinians, maglingkod po tayo sa Diyos. Hindi lang yung basta-basta paglilingkod. Let us serve well. We are motivated not because of money, not because of gifts, not because of blessing. We are motivated in serving the Lord because we love Him. Because we are called to serve the Lord. Yun po yung motivation natin. Alam niyo ho, pag nagsaserve ka, pwede kang bumili ng isang bagay na hindi mo gamit ang pera. Gamit mo paglilingkod. Amen? Hello? Yung bang binili ba niya yung isang bagay na kalagalingan ng anak niya? Hindi. Naglingkod siya. Kapatid, may pinapanalangin ka, may hinihingi ka sa Diyos, matagal mo nang pinagpe-pray yan. I believe in the power of prayer. I believe God answers prayer. But there are things in our lives, that there are blessings, that there are breakthrough that will come when we serve God well. Itong babae na to, di naman nag-pray eh. I'm not saying prayer is not good. Prayer is a powerful thing. But there are things that the prayer, na hindi nadadaan sa prayer, nadadaan sa paglilingkod. Nagpe-pray naman ako, pastor eh. Nagmo-morning prayer naman ako eh. Bakit di ko pa nararanasan ito? Baka yung paglilingkod, pag pinaglingkuran mo si Lord ng matindi, baka yun, kagaya nung Shunammite na to. Let us serve God well this 2021. Let us raise up our hands to the Lord. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Rabashikatarabahanda. Urabashikatarabahanda. Yarabashikatarabahanda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, dear. Yes, Lord God. Hallelujah. 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 Lord, gusto namin maglingkod sa iyo ng tapat. Gusto namin maglingkod sa iyo, Panginoon, ng lubusan. Panginoon, ano pa mang umahad lang sa aming mga puso. Lord, I pray right now that remove all those things that is hindering us to serve you, Lord God. Maging ang aming kaisipan, maging ang aming doubt, ang aming pagdududa, Panginoon. We surrender it to the feet of our Lord Jesus Christ. Right now, Lord God, this 2021, oh God, Lord, maglilingkod kami sa iyo ng tapat. Maglilingkod kami sa iyo ng todo-todo. We will be generous in serving you, oh God. And most of all, Lord God, give us the revelation, oh God, in serving you. Yung revelation ng paglilingkod sa inyo, Panginoon, Lord, that will keep us going, that will keep us moving, oh God, because of that revelation. Lord, give us that burden, Lord God. Burden to carry, Lord God, the dream that you have given to this church. Lord God, sa aming pastor, Panginoon, yung direksyon na binibigay at dinadala mo sa amin. Lord, sa gawain mo, Panginoon, that we will going to have a burden, Lord God.
bigatin, Panginoon, na magtutulong-tulong kami para sumulong ang gawain na ito. Magtutulong-tulong kami, Panginoon, para lahat kami maglingkod, maging magaan, Panginoon, ang mga bagay. At next level, Lord God, ng paglilingkod sa iyo, hindi lamang kami basta aaten, kundi mag-i-involve kami, Panginoon, sa training, sa evangelism, Lord God, sa consolidation, sa discipleship, sa training, Panginoon, at mag-multiply yung mga cell groups po, Panginoon. And Lord God, as we serve you, Lord, may mga pagkakataon, Lord, na mahirap man sa aming mga puso, pero susunod pa rin kami. We believe, God, that the story of this Shunammite woman, Lord God, is a living testimony and example. Lahat ng naglingkod sa iyo, hindi lalugi. Lahat ng naglingkod sa iyo, Panginoon, hindi mo pinabayaan. Lahat ng naglingkod sa iyo, Panginoon, sinamahan mo. Samahan mo nawa ang bawat maglilingkod ng tapat at buo at dalisay ang mga puso. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. That this 2021, all the Trubinians here in San Fernando, in the Philippines and in abroad, will going to serve you well. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Come on, let's give the Lord the best clap. Serve well. Sabi mo sa katabi mo, serve well. Sa kabila, serve well. Woo! Amen. You may be seated. Amen. Sige po, tinatawagan ko po yung ating mga ushers because it's the first Sunday of the month. We will going to have our communion. Sige po yung ating mga ushers, paki-ready po yung ating communion. At haba pong inahanda po yung communion, gusto ko lang pong paalala sa atin ito ngayon. Ito pong banal na hapunan, ito pong Holy Communion na gagawin po natin ngayon. Kaya po ang tawag po dyan, holy. So we are about to do things that is holy in the sight of God. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso. Kung meron po tayong sama ng loob, magpatawad po kayo. Magpatawad po tayo. Kung meron po tayong dapat hingi ng tawad, humingi rin po tayo ng tawad. Kung may naka-offend sa'yo, no, patawarin niyo po yung mga tao na yon. Sige po, tayo po yung tumayo. No? At ito pong gagawin natin ngayon, no, ito po'y utos ng Diyos sa atin. Gawin niyo ito para maalala niyo ko. Yan po yung sabi ng Lord. Ito pong juice na ito, it symbolize, no, ito po yung dugo ng ating Panginoon. At yung tinapay, symbolize the body of our Lord Jesus Christ that was broken, no, that was beaten. Mga kapatid, bago po tayo magpartake ng communion, I will give you time to pray, to forgive, and to release forgiveness. Ang sabi po ni Apostle Pablo, marami sa inyo ang mahina, nagkasakit, matitisurin. Yung iba, wala na. Kasi, ininom nila itong banal na hapunan na hindi handa ang kanilang mga puso. Kaya mag-release po tayo ng patawad, humingi po tayo ng tawad bago po tayo mag-take ng communion na ito. Sige po. At mamaya po, pupunta po sa inyo ang mga ushers po natin. Kuha po kayo ng inyong bahagi. Hawakan nyo muna po at sabay-sabay po tayong iinom at kakain po ng communion na ito. Tayo po'y manatili sa diwa ng pagsamba at pananalangin. Lalapit po ang mga ushers, kukuha po kayo ng bahagi ng itong communion na ito at hawakan nyo muna po pasamantala. Sige po. The ushers, you can come. Yes, Lord God. Let us just continue to worship the Lord. Remain in the atmosphere of worship and prayer as the portion of this Holy Communion are being distributed to our brethren. Come on. Tell me,
there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Okay na po ba? Okay na tayo? Okay. Sige po, itaas po natin yung tinapay. Bago ipagkanulo ang ating Panginoon, kumuha siya ng tinapay at pinagpira-piraso. Sabi niya sa kanyang mga alagad, kainin niyo ito para magkaroon kayo ng bahagi sa akin. Subo po natin yung tinapay. Taas po natin yung juice. Ito pong juice na ito nagsisimbolo sa dugo ng ating Panginoon na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Yan ang sabi po ng kasulatan, kung walang dugong tumigis, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi lamang po sa kapatawaran ng ating kasalanan na tayo nilinis, kundi tayo po ay kinalag doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya sabi, ganung pagkakataon, kinuha ng ating Panginoon ng saro, ipinamahagi sa kanyang disipulo, at sabi niya, inumin niyo ito para magkaroon kayo ng bahagi sa akin. Inumin po natin. Panginoon, maraming salamat po. Selyuhan mo ng iyong banal at makapangyarihang dugo ang mensahe na aming narinig at natanggap sa umagang ito. Nasa taong 2021, Panginoon, hindi lamang kami papetiks-petiks at hindi lamang kami magbibigay ng mga panahon na singit-singit na paglilingkod sa inyo, kundi sasadyain namin na maglingkod sa inyo ng todo at lubusan. Kahit na kami nag-aaral, yung iba nag-aaral, yung iba nagtatrabaho, nagninegosyo, habang ginagawa yung mga bagay para sa pamilya, lalo't higit na gagawin yung mga bagay lalo na sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng Shunammite na babae na ito. Wala mang nagsabi sa kanya, pero meron siyang kusa na maglingkod sa inyo. Maglingkod, Panginoon, sa propeta. Dahil ang paglilingkod sa isang propeta at sa isang lingkod, Panginoon, na ikaw ang tumawag at ikaw ang nag-anoint, ay paglilingkod din sa inyo. At dahil sinabi mo, Panginoon, ang sino mang maglingkod sa iyong mga tinawag, meron silang portion na maaring matanggap. Kaya itong babae na ito, hindi siya lugi. Yung pagiging generous niya, Panginoon, yung revelation na meron siya, yung burden na meron siya, yung next level, napakainin lang niya ito, kundi ginawa niya pa niya, Panginoon, yung tahanan doon sa taas ng balkonahe. Lord. At dahil doon, nabiyayaan siya ng anak na matagal na niyang maaaring hindi na naisip. Pero dahil siya'y naglingkod ng totoo at lubos-lubos, iginrant mo yung matagal na niyang hinihiling. Panginoon, maraming salamat. Pati yung pagsunod nito, Panginoon, yung sabihan siya na siya'y pupunta at aalis sa lugar na kanyang kinalalagyan dahil magkakaroon ng tagutom. Sumunod siya. And because of that obedience, Lord, restoration had happened sa Shunammite na ito. Maaring iniisip namin, Panginoon, Lord, paglilingkod namin, hindi namin sinuseryoso. Parang parte lang siya ng maraming bahagi ng aming buhay. Subalit, Panginoon, sa umagang ito, ang dalangin ko, ang paglilingkod namin sa inyo simula sa oras na ito ay maging seryoso at maging matibay, Panginoon, na pundasyon at parte ng aming buhay na nasaan man kami, hindi lang sa simbahan, sa trabaho, sa pag-aaral, sa komunidad, na ang buhay namin ay kakitaan na tunay na lingkod mo. Hindi kami naglilingkod dahil kung anong aming makukuha, kung ano ang aming makakamtan. Naglilingkod kami dahil mahal ka namin. Dahil karapat dapat kang paglingkuran. Dahil ikaw ang tumawag sa amin. Dahil ikaw ang mailikha sa amin, Panginoon. Baguhin mo ang aming isip. Baguhin mo ang aming mga puso. If we are motivated, Lord God, by the gifts, by the blessing in serving you, itama niyo po ang aming mga puso. Dahil ang aming paglilingkod, Panginoon, wala pa yung mga blessing na yan, wala pa yung mga bagay na meron kami naglilingkod na. Dalangin ko sa next generation, Panginoon, na mga magpapastor, mga magli-lead, Panginoon, na mga cell leaders, maging motivated na tama ang motivation ng aming mga puso, Panginoon, dahil mahal ka namin, dahil kang lumikha sa amin. Our response, Lord God, is to serve you
because you are the King of Kings and the Lord of Lords. Pagpalain mo ang bawat kabataan, mga nanay, mga tatay, mga estudyante, mga negosyante, mga nagtatrabaho, Panginoon. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit be upon you. In Jesus' name. Amen and amen, amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen, amen, amen. Sige po, palakpak para kay Lord. Come on! Amen, amen. Sige po, you may be seated. Right now, no po, sa atin po, sa church po natin sa Baguio, no, we practice first fruit offering. No, kung nanood po kayo nung last Sunday, yung principle of first, no, yung putting God first. Hindi po yun sapilitan. It's if you have a revelation, if God is calling you, instructing you to do that, just do it. But hindi po yan sapilitan, no? But there are a lot of people in our church sa Baguio, who do that. No, yung first fruit offering, and we see the breakthrough in their lives. Yan dami po nung nakaraang every Sunday may pinagpapatotoo po ako, lahat po yun, yung mga talagang tumodo kay Lord. Kaya makikita po natin dito, hindi tayo lugi. Kasi bakit? We cannot outgive God. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi natin kayang higitan si Lord sa pagbibigay. Bago ka pa magbigay, may nakalaan ng pagpapala si Lord sa'yo. Kaya lang, inaantay lang ni Lord yung buto. Inaantay lang ni Lord yung mauna ka. Kasi bakit? Nauna na si Lord eh. We should reciprocate kung papaano ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya mga kapatid, dito po sa bahagi ng ating pagbabalik ng ating mga tithes, no, pagbibigay po ng ating offering. Kaya po, ginagamit ko yung word na pagbabalik ng tithes. Hindi po sa atin yan. Kay Lord po yan. Yung pong pag tayo nag-o-offering, saka pa lang po tayo nagbibigay. We are just returning our tithes and we give our offering. Kaya yung offering po natin, wala pong sukatan yan. Ang sukatan po ng pagbibigay po natin, nasa puso. Pero po yung ating tithes, may nilagay na po ni Lord na panukat dyan. The 10% of your income. The 10% na ibibigay sa'yo ni Lord na blessing sa'yo. Yun may sukat yun, ang binabalik kay Lord. But when we offer, ang panukat siya, nang tinitingnan ni Lord dyan yung puso. Amen? God loves a cheerful giver. Kapag po tayo nagbibigay, huwag po tayo nakasibangot. Diba? Tayo po'y dapat masaya na nagbibigay. But, no? Give and it will be given back unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Pag nagbigay ka, sabi ng Bible, ibabalik sa'yo. O di quits na. Tapos, good measure, pressed down, shaken together, and running over. Look at that. Nagbigay ka, sabi ng Bible, Luke 6:38, ibabalik sa'yo ni Lord, may bonus na 4. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. My motivation in returning my tithes, giving my offering, and even planting a seed, and even doing a first fruit, ako po personally ginagawa ko po yan. No? Ang motivation ko po dyan, number 1, because I love God. Ako yung motivation ko. Kaya ako ginagawa yan. Because I believe in God's principle of prosperity that is written in the Bible. Because I love God. Because if you do not love God, you cannot do it eh. Madaling magbigay sa isang taong mahal mo. Tama? Pero kapag di mo mahal yan, balay kibena. The reason why I give, because I love God. Number 2, bakit ako nagbibigay? Bakit ako nagbabalik ng tithes? Number 2, because I want to be part of saving lives. I want to be part of saving lives. Because I believe, hanggat may simbahan, may mga taong maliligtas. Amen? So sa akin pagbibigay, nakakasama na pala ako dun sa evangelism. Kasi bakit hanggat may nag-i-exist na simbahan, there are possibilities. There are people who will be we will be won. And that can be discipled. Number 3, ito gusto natin. This is for my own good. For my own sake. Why? The Bible says, if you give, it will be given unto you. The Bible says, if you return, God will going to open the floodgates of heaven. He will going to rebuke all the devourers. Kaya yun po yung panghuli. For my sake, for your sake, kaya ka nagbibigay. Hindi ka nagbibigay kasi kailangan ng church. Hindi ka nagbibigay kasi para may pang-alawas. Hindi. Nagbibigay ka para sa sarili mo. Para ma-bless ka. For your own sake. Hindi yung pagbinitawan mo. Ay, banta naman ito yung ma-bless in church. Hindi.
Mali yun. Pag nagbibigay ka, ikaw ang nabe-bless. The reason why we give, because we love God, we want to be part of saving lives, and for my own sake. Kasi bakit? Prinsipyo ng Bible yun eh. Pag nagbigay ka, ikaw ang pagpapalain ni Lord eh. Amen? Amen po ba? Okay, sige po. Ready na po tayo na magbigay. Tayo pong lahat ay tumayo. Lord, pagpalain mo yung bawat magbibigay. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga walang kakayanan ngayon. Bigyan niyo po ng trabaho. Bigyan niyo po ng negosyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga may negosyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga estudyante. Pagpalain niyo po ngayon may trabaho. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, lalo na yung mga magbabalik ng tithes, magbibigay ng offering, magpapala sa gawain ito, Panginoon, sa ministeryong ito at sa mga minister na ginagamit mo, Panginoon. Dahil kung walang minister, kung walang pastor, Panginoon, wala pong magmi-minister sa gawain. Pagpalain mo, ibalik mo ng maraming beses sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Sige po. Tayo po'y maupo na o tayo po'y nakapagbigay na. Amen. Let us serve God well. Amen. Amen. Sige. Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Taas po ng ating mga kamay. Panginoon, bilang lingkod mo na tinawag, na pinahiran mo ng iyong langis, Panginoon, para manguna. Lord, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santong Espiritu, I release the blessing of prosperity. I release the blessing of fruitfulness. I receive the blessing of restoration. I release, oh God, healing in Jesus' name. I release breakthrough. I release, Lord God, close deal sa mga trabaho mo, sa katransaksyon mo in Jesus' name. I release strength, spiritual strength. I release, Lord God, protection upon your people. Receive this in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody shout! Amen, amen. God bless you all. Sige po, masaya po tayo mag-iwa-hiwalay ngayon. Tayo po'y aawit. Come on. God bless you po. God bless you. Praise. Come on. God bless po sa atin lahat. See you next week. You are blessed to be a blessing. Greatest day in history, dead is bitten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave.